Taong 1521 nadiskubre ng mga armadong grupo nila Magellan ang isla ng Humunhon. Ito raw ay naglalaman ng mayayabong punong kahoy at malinis na tubig inumin. Ngunit sa paglipas ng mahabang panahon, ang tubig inumin na nadiskubre ng grupo nila Magellan ay unti-unting nababago. Ito ay dulot sa malawakang mina, ngunit ang lupang pinagyaman ay higit pa sa lupang binubungkal na sinasaka. Isang payak na bunga na nanganganib maapektuhan sa isang liblib na lugar dulot sa malawakang mina sa isang paraiso at malawakang pagmimina sa isla ng Humunhon. Sa unang araw ay narito ako sa bayan ng Giwan, Eastern Samar. Para makatawid sa isla ng Humunhon, kailangan kong sumakay ng malaking bangka. Bago pa man dumating ang mga Kastila, ang Giwan ay isa ng maunlad na pamayanan na ang pangunahing kabuhayan ay ang pangingisda. Ito ay isa sa mga unang lugar sa Pilipinas na nasilayan ng mga Europeo. Noong March 16, 1521, dumaong si Ferdinand Magellan sa Humunhon Island na sakop ngayon ng Giwan. Ito ang naging unang lugar kung saan humakbang ang mga miyembro ng ekspedisyon ni Magellan sa lupain ng Pilipinas matapos ang mahabang paglalakbay sa Pasipiko. Makalipas ang humigit kumulang 2 oras sa aming biyahe sa bangka, ay narating ko na ang isla ng Humunhon. Ang Humunhon ay isang maliit na isla sa Golpo ng Leyte na administratibong bahagi ng bayan ng Giwan, Eastern Samar. Ito ay may mahalagang lugar sa kasaysayan ng Pilipinas at ng mundo dahil ito ang unang lugar sa kapuluan ng Pilipinas na dinaungan at kinilala ng mga Europeo. Buwan ng Marso, Pitsa 16, 1521 ang pagkakatanaw sa Samar at Humunhon. Matapos ang isang napakahaba at mapanganib na paglalakbay sa karagatang Pasipiko, nakita ng ekspedisyon ni Ferdinand Magellan ang mga pulo sa Samar at noon ay tinawag itong San Lazaro sa simula dahil linggo ng San Lazaro noon. Kinabukasan ay napagdesisyonan nila na dumaon sa isla ng Humunhon. Dumaong ang mga barko ni Magellan sa Humunhon dahil nakita nilang walang naninirahan sa isla at may sapat na mapagkukunan ng sariwang tubig. Bagaman walang naninirahan sa Humunhon, makalipas ang isang araw, isang balangay ng mga tao mula sa kalapit na isla ng Suluan ang lumapit sa kanila. Nagkaroon ng mapayapang pakikipagpalitan ng regalo at pagkain na nagpapakita ng mabuting pakikitungo ng mga Pilipino sa mga dayuhan. Makalipas ang mahabang panahon, nagkaroon ng malawakang eksplorasyon ng mga metal tulad ng nickel at chromite sa isla ng Humunhon at ito ay nagsimula noong 1976. Noong taong iyon, isinagawa ng Portland Mining and Development Corporation ang mga exploratory works sa isla, kung saan naghukay sila ng mga pits at kumuha ng mga sampol ng laterite soil at chromite para sa pagsusuri. Bagamat nagsimula ang eksplorasyon sa taong iyon, ang malawakang operasyon ng pagmimina ay nagsimula naman noong taong 1983. Sa ikalawang araw ko sa isla ng Humunhon, mula sa barangay Kasuguran, ay nagtungo ako sa makasaysayang lugar kung tawagin nila ay Magellan. Nickel at chromite ang pangunahing metal na minimina sa isla ng Humunhon. Ito ay parehong mahalaga sa paggawa ng stainless steel at iba pang mga industrial na produkto. Mayaman ang Humunhon sa mga deposito ng mga mineral na ito, kaya't marami ang mga mining company ang nag-ooperate doon sa loob ng maraming dekada. At sa kasalukuyan, ito na ang sentro ng pamumuhay at ang karamihan sa mga residente ng Humunhon ay dito na umaasa at nagtatrabaho. Hindi kalayuan sa paaralan ng sekundarya ay naroon ang pagmimina.
Ang malawakang pagmimina ay lubhang nakakaapekto sa ating kalikasan. Araw-araw yung mga truck ay busy sila sa pagkakarga ng mga sample, mga lupa na minimina nila patungo sa bansang China kasi doon daw niluluto yung mga lupa. Kasi ang metal daw dito ay tinatawag na nickel. Ang nickel ay isang uri ng metal na may kulay puti at ito ay may bahagyang gintong kintab. Ang pagdadagdag ng nickel sa bakal ay nagpapataas ng kakayahan nitong labanan ang kalawang at korosyon. Grabe, dahil sa apekto sa pagmimina dito, yung mga punong kahoy para ng mga sunog, oh. Tingnan nyo, yun, oh. Mga sunog. Tapos yung tubig, ang pangit na. Asang dahon, ang mga dahon ng kahoy, yun, oh, mga sunog. Kapag ang mga puno ay sumisipsip ng tubig at nutrisyon mula sa kontaminadong lupa, nalalason ang mga ito. Unti-unting ihina ang mga puno, namamatay ang mga dahon at ugat at sa kalaunan ay tuluyan itong namamatay para itong nasusunog dahil sa panloob na pagkasira dulot ng lason. Makalipas ang ilang minuto ay narating ko na ang aking pakay. Isang cross at parang barko sa gitnang kagubatan. Ayon sa kasaysayan, ang presensya ng cross at barko sa mga monumento at marker sa humunhon na gawa ng mga tao ay simbolo at pagpapakita ng dalawang pangunahing aspeto ng pagdating ni Magellan sa bansang Pilipinas. Ang isa sa pangunahing layunin ng paglalayag ni Magellan bukod sa paghahanap ng ruta ng pampalasa ay ang pagpapalaganap ng pananampalatayang Katolisismo. Sa kanilang pananaw, misyon nila ang dalhin ang Kristyanismo sa mga bagong lupain. Kabilang na sa kanilang pamamalagi sa isla ang kanilang nadiskubring malinis na tubig. Ngunit dahil sa ilang dekada ng malawakang pagmimina sa isla ng Humunhon, nagdulot na ito sa pagkasira ng tubig na kanilang nadiskubre na sa ngayon ay iba na ang kanyang kulay. Ang dating malakristal na tubig ngayon ay ito na ang aking nadatnan. Tubig na hindi na pwedeng mapakinabangan lalo na sa pag-iinom dulot sa malawakang pagmimina. Mula sa kabundukan ng Humunhon, ito ay lumabas sa karagatan at nagbigay ng ibang kulay. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik na ako sa Barangay Kasuguran. Ang isla ng Humunhon ay hindi munisipalidad. Ito ay mayroong 8 barangay at ang pinakasentro sa lahat ng barangay ay ang tinatawag na Barangay Kasuguran. Narito ang paaralang sekundarya at narito din ang hospital ng kanilang isla. Dito dumadaong ang malalaking bangka sa isla at dito rin isinasakay ang mga kalakal at mga paninda patungo sa bayan ng Giwan, Eastern Samar. Kung may mga bahagi sa isla na nasisira dulot sa apekto ng pagmimina, may isang barangay sa isla ng Humunhon na mayaman o abunda sa produktong pang-agrikultura. Ayon sa impormasyon, ang Humunhon ang maituturing isa sa malaking producer sa kalamansi sa Eastern Samar at posibleng isa sa nangunguna sa Rehiyon 8. At ang barangay na ito ay ang Barangay Bitaugan. Sa araw na ito ay nakilala ko si Kuya Alex, isang tagapangalaga o tagabantay sa sakahan ng kalamansi. Hindi kalayuan sa kanilang barangay ay narating namin itong kanilang sakahan. Isang malagubat na mga puno ng mga kalamansi. Gubat ng mga kalamansi.
At dito kinukuha yung mga bunga. Ang puno ng kalamansi ay maaaring lumaki ng mas mataas o umaabot ng 3 hanggang 6 na metro o 10 hanggang 20 na talampakan. Sa taglay nitong taas para mapitas ang mga bunga sa taas ng kalamansi ay gumagamit sila ng mga hagdan. Ngunit kailangang ingatan at masilan ang pagpitas nito dahil kunting pagkakamali ay mare-reject ang ilan kahit maganda ay hindi binibili ng mga buyer. Ayon sa mga ulat, ang Humunhun Island ay kilala bilang pangunahing pinagmumulan ng kalamansi sa lalawigan. Kumpara sa ibang lugar, ang kalamansi sa barangay Bitaugan sa isla ng Humunhun ay kargado sa katas. Ayon sa nakasama kong si Kuya Alex, ito daw ay ka-6 na beses na kanilang pag-harvest ng mga bunga. Noong unang beses ng pag-harvest nila ng kalamansi, ang bawat puno ay umaabot humigit kumulang 3 basket o alat ang napupuno ng kanilang na-harvest. Bawat bahay sa barangay Bitaugan, bawat magsasaka ay may kanya-kanyang malalawak na bukirin, hindi tulad sa ibang barangay kung saan ang kanilang mga pananim, mais, palay, gulay at marami pang iba. Ang barangay Bitaugan ay nagfo-focus sa kanilang pananim na kalamansi. Bagamat kilala ang Humunhun sa pagmimina, ang lupa sa mga lugar na tinataniman ng kalamansi ay malamang na may tamang komposisyon at sustansya na angkop para sa mga citrus trees. Noong November 8, 2013, ang bagyong Yolanda na may international name na Haiyan ay nanalasa sa Pilipinas, kabilang na ang Eastern Samar at ang isla ng Humunhun. Dahil dito, malaki ang naging epekto ng bagyong Yolanda sa agrikultura sa rehiyon at kasama na rito ang produksyon ng kalamansi sa Humunhun. Ayon sa mga ulat, maraming kabuhayan ang nasalanta at ang mga negosyo na nakasentro sa pagproseso ng kalamansi ay lubos na nasira. Kung ang bunga ng kalamansi ang kanilang balat ay natuklap o nasugatan, ito ay nagkakaroon ng 2 araw hanggang 7 araw bago ito mabulok. At kung maayos ang pagkakapitas at hindi nagdulot ng anumang sugat, mas mahaba ang lifespan ng bunga. Kaya maingat nila itong dinadala at inilalagay sa safety lagayan. Kasi magkano yung isa yung bayad? 500. Ngunit sila lamang ay nangunguha ng mga bunga kung may taong tumatawag o nag-o-order na bibili sa kanilang mga produkto. Tandaan lang. Sanay ako dito. Oh? Sanay ako. Ganito yung kabuhayan namin doon. Oh? Oo. Humbas. Sige. Ahay, alibangga. Pagkarating sa kanilang tahanan ay nakabantay na ang buyer. Ang buyer mismo ang magpipili ng malalaki at maliliit at ang malalaking bunga ay nagkakalaga ng 45 pesos ang isang gatos o 100 piraso. Kung ang malalaki ay nagkakahalaga ng 45 pesos ang bawat 100, ang maliliit naman
ay nagkakahalaga ng 30 pesos ang bawat 100 na piraso. Matapos ang aming pag-harvest, ay niyaya ako ni Kuya Alex na magtungo sa dagat para manguha ng tinatawag nilang lato. Hindi kalayuan sa kanilang bahay ay naroon ang tinatawag nilang maliit na tulay na may waiting shed kung saan ang mga dumadaong na bangka dito ikinakarga ang kanilang mga pinitas o mga kinuhang bunga ng kalamansi patungo sa bayan ng Giwan. Ilang metro lang mula sa kanilang baybayin ay nanguha kami ng lato. Ang lato ay isang uri ng nakakain na seaweed na kilala rin bilang sea grapes. Bakit na yan kayo pag... Dahil bawat bahay ay may kani-kanilang mga sakahan ng kalamansi, maliban kay Kuya Alex, maraming residente din sa Barangay Bitaugan ang nag-harvest na ng kanilang kalamansi sa kanilang bukirin. Bukod yung sa cellphone, bukod din yan. Ginagamit. Matapos bilangin lahat ng malalaki at maliliit na bunga, panahon na para i-deliver ito patungo sa buyer. Sa mismong barangay ng Bitaugan, naroon ang kanilang buyer ng kalamansi. Yun lahat, yung kinuha natin kanina. Oo, bayad. Oo, Bayad. 2,120. Bali, ano yung gagawin dyan? Magkano yung sa inyo? Depende sa tag-iya. Kasi ibabawas pa dyan yung Kinuha ko dito ang tindahan. suhol kanina. Sohol. Kinabukasan, panahon na para ibenta sa bayan ng Giwan at sa ibang lugar sa Samar ang kalamansi. Sa ika-4 na araw, ay lilisanin ko na ang makasaysayang isla ng Humunhon. Sa baybay na ito ay naabutan ko ang ilang kalamansi na ibibiyahe patungong Burungan. Kalamansi. Kalamansi tag 120 gatos. Mula sa kanilang barangay, ang 30 at 45 bawat gatos ng kalamansi at ito ay makarating na sa mismong bayan ng Giwan. Ito ay nagkahalaga na ng 120 ang bawat gatos o katumbas ng 100 pirasong kalamansi. Dahil nag-o-oversupply na ang mga magsasaka ng kanilang produktong kalamansi, may isang tao na gumawa ng The Island's Best o Concentrated Golden Calamansi o Calamansi Juice na nagngangalang Rosario Amoroto. Ako po si Rosario Amoroto. Ang
owner-manager ng Islands Best Foods. Tinawag namin na Islands Best Foods kasi nagsimula kami sa island ng Humonhon. Nung makita namin ang problema ng mga farmers na overharvest, na may potential naman pala siyang maging pera na maasahan sa pangkabuhayan ng mga farmers doon. Year 2004 nang mag-start kami para makatulong na solve ng problem ng overharvest ng mga farmers doon. Bali, mula sa Bitaugan, pagkarating dito, Sinusorting yung klase din. ng kalamansi, tinatanggal yung mga may damage, Oo. tapos sinuhugasan para matanggal yung mga impurities, para yung mga dahon-dahon, mga buhangin, tsaka yung maliliit na mga branches ng kalamansi na nakasama. And then, sinasanitize naman para pagdating sa processing area, ano na siya, malinis na malinis. Sa kauna-unahang pagkakataon ay ipinasilip ni Ma'am Amoroto sa akin ang kanilang processing area ng kanilang kalamansi kung saan ginagawa ang concentrated calamansi juice o mas kilala sa tawag na Islands Best Food. Pero bago makapasok sa kanilang area, kailangang malinis ang kasuutan at kabilang na dito ang kanilang recommended na tsinelas para sa kanilang working area. Available na siya dito sa Region 8 at sa Metro Manila at sa ibang parts ng Visayas sa mga kilalang mga supermarkets. At bago ako umalis, ay binigyan ako ni Ma'am Rosario ng kanilang malagintong calamansi juice na The Island's Best Food. Salamat, Mama. Salamat. Good luck it mo pagiging vlogger. Abagan nyo na lang sa YouTube. Sa aking ika-4 na araw sa isla, 2 bagay ang natutunan ko. Dahil sa yamang lupa na minimina ng mga tao patungo sa labas ng bansa, maraming magsasaka ang nangangamba na sana ay hindi maapektuhan ng malawakang pagmimina ang ginagawa nilang kabuhayan. Isang trabahong nagsisilbing pag-asa at pinagkakakitaan, ngunit ang kapaligiran ang nasasaktan at naiipit, sila din ay dito kumakapit. Ngunit ang isang lupa na lininisan, binungkal at pinagyaman ay higit pa sa isang tansong nagbibigay pasakit sa ating kalikasan. Lupa na nagbibigay kabuhayan at nagdidikta ng ating kapalaran. Mula dito sa malaparaiso at makasaysayang isla ng Humonhon, ako po si Antonio Cabubas at ito ang Province Life TV, Discoveries, History, Explore, and Docu Network. Harap ko ngayon ay isang parang establishmento na makalulungkot. Tao?